Hello guys! Good morning! So, andito ako ngayon sa aking garden. So, i-update ko lang kayo guys kung ano na nangyari sa ating Chinese cabbage or yung mga bagyo pechay natin na tinanim ko nung winter. At yung notice. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano na nga ba yung update nila. Kung still ba, makikinis pa yung mga dahon nila or nag-i-start na yung mga peste, yung mga katulad lalo na yung mga uod, ganun na kumakain o nagbubutas ng ating mga dahon. So, ngayon kasi guys ay patapos na yung winter. Usually, pag patapos na yung winter at magiging tag-init na, ay dyan nag-i-start naglalabasan yung mga peste. So, i-update ko kayo guys. Titignan natin. Sisilipin natin yung mga dahon ng aking mga tanim kung nagsisimula na nga ba. Kasi tulad nga ng sinabi ko guys, hindi talaga ako gumagamit ng mga chemical fertilizer. So, my point, or ang purpose ko talaga kasi sa pagtatanim ay yung, alam niyo yung goal ko talaga ay makakain ng fresh na gulay na organic. So, walang fertilizer o yung mga chemical na pesticide yun. So, ipapakita ko sa inyo ngayon guys ang update sa aking mga tanim. So, ito na nga yung ating Chinese cabbage guys. Ayan, kung makikita nyo, diba, ang lagu-lagu na. So, ito yung mga nagiging problema ko ngayon sa ating Chinese cabbage. Ngayon kasi is Baguio Pechay is talagang pang lamig na klima siya. Kung pwede naman siya sa mga summer, ganyan, pero wag yung sobra talagang init. Tsaka, kailangan alaga talaga siya sa tubig, pero hindi din masyadong maraming tubig. Kasi minsan madalas, hindi nga minsan, madalas, based sa experience ko talaga, ay sensitive masyado yung mga tangkay ng ating Chinese cabbage. Katulad nito, ayan, di ba? Yung mga ganito, para kasi siyang jelly, guys. So, sobrang sensitive siya. So, pag maraming tubig na na-stuck sa kanya, tapos nainitan siya, naluluto siya. So, parang nalalaga din siya ba sa sobrang init na may tubig. Tapos, pag natuyo yun, parang yung tangkay na yan, ay maluluto or lalambot siya. So, nagkakaroon ng tendency, ang tendency niya is mamamatay yung dahon. So, ang Chinese cabbage talaga is mas magandang itanim kapag winter. So, pero kung nakikita nyo naman sa ngayon, guys, ayan, wala pa naman ako nagiging masyadong problema sa mga peste o kaya yung may mga kumakain, kasi sa ngayon naman ay makinis pa rin yung ng dahon natin. At saka, ayan, siguro kasi nakatulong din yung mga tinanim ko dito sa paligid, sa mga tabi ng ating Chinese cabbage, kasi ayan nga, nakita nyo to guys is bawang yan. So, di ba yung mga ibang peste is ayaw nila nung amoy nung ating bawang. So, kung makikita nyo guys, ayan, natutuwa ako guys kasi yung ating Chinese cabbage ay nagpo-form na siya ng, ayan, pang Baguio Pechay na yan siya. Ayan o, diba? Yung makikita nyo guys, buo na siya. So, ito, ayan din. So, ito kung sisilipin natin sa loob, ayan, namumuo na siya. So, may mga iilan tayo ditong tinanim. Ayan. So, medyo marami din tayong tinanim ngayong taon guys, kaysa nung last year, kung maalala nyo na nagtanim ako. Ayan o. Ayan. So, ang ganda, diba? Tapos, yung mga snow peas naman natin, guys, sobrang sipag nilang magbulaklak. So, ito nga, patapos na yung winter dito, nag-start na namulaklak yung mga snow peas natin. At kung makikita nyo naman, guys, nang nag-flex ako, ilang araw lang yun. And then, after nun, ayan, naging bunga na sila lahat. So, ang bilis. So, mga ilang araw na lang, pwede na tayong mag-harvest niyan, guys. At isa pa sa nakakatuwa dito sa snow peas ko, guys, ay makikita nyo, sobrang taba nung mga snow peas ko talaga. Sobrang healthy talaga nila. Kasi guys, ang ginamit ko dito, bago ako nag-prepare ng lupa, ang ginamit kong pang ng taba dito is yung cow manure. Tapos, hinaluan ko siya ng mga compost. Yung mga naipon kong mga ang pinagbalatan ng prutas, ng gulay, yung mga sa kitchen ba, pag nagluluto tayo, maganda yun guys. Diyan nga sa Pilipinas, kung magtatanim talaga tayo, alam nyo, ang sarap-sarap magtanim dyan. Kasi ang sagana tayo sa mga compost na pwedeng gawing compost pala. Yung mga nasa palengke, diba? Pwede lang tayong humingi o mamulot doon ng mga dahon na hindi na ginagamit. Yung mga dahon ng mga gulay, ng mga bulok na putas, ganun. Pwedeng gawing pataba talaga yun, guys. So, ito, kung mapapansin nyo din dito, guys, yung bulaklak natin, ayan na. Ang gaganda, sobra. And syempre, yung aking strawberries, ayan. Diba? Ayan guys, so nakakatuwa talaga. So, hi guys, good morning. So, kagigising ko lang at ayun nga, wala tayong pasok ngayong araw na to. So,
papakita ko sa inyo kung ano yung update ng ating mga pananim. Yung Chinese cabbage ko guys, tapos yung snow peas, tapos yung ano natin, broccoli, and then yung mga repolyo. So ito yung update natin sa garden ko ngayon guys. So ito yung hinahanda natin yung mga raised bed. Kasi ngayon ay malapit na yung summer. So yung mga pang summer na mga tanim naman yung itatanim natin this time. At syempre nagtanim na din ako dito ng mga bulaklak. So ito, ayan. Tapos ito yung marigold natin. Diyan. So medyo makalat pa guys yung banda sa area na to kasi nagsiset up pa lang ulit ako. So naglagay din ako dito guys. Ito, nagtanim na ako dito guys ng mga pechay. So yung ilan ay nabubuhay. Nagtransplant na kasi ako guys. Yung iba naman ay na-deads. So deads yung iba. So ito, ginagamit ko to guys. Malaking tulong na itong binigay sa akin ni Sweet Life TV. Binigay niya sa akin to. Siguro pinasalubong niya sa akin o pinabox niya sa akin 2 years ago na to. So ayan, ganda ng bulaklak guys. So ayan, kulay yellow. Tapos ito, white and yellow. Sobrang ganda diba sa mata. So ito guys ay protection sa sobrang init, sobrang lamig at sobrang hangin, at protection din kapag yung lugar nyo merong mga madaming ibon, maraming mga insekto, ganyan. So ito malaking tulong niya. So thank you Ate Sweet Light TV. Ayan, follow nyo siya guys. Marami kayong matututunan sa kanya sa pagtatanim. At ayan, hindi lang sa pagtatanim kundi sa iba pang mga bagay-bagay. So follow nyo siya guys, page niya. Ayan. So ngayon, kung mapapansin nyo guys, ito yung area na pinakita ko nung nakaraan, maliliit pa sila noon, ngayon ang lalaki na. So ito guys, ito pa ng mga bulaklak. So ginawa ko, pinahang ko lang yan dyan. Hindi ko alam kung masusurvive kasi parang sensitive din to klase ng bulaklak na to. At kung mapapansin nyo guys, yung strawberry natin, ayan, dumadami na yung bunga niya. Ayan, makikita nyo. So nagtanim tayo dito ng 3. Ayan, may bulaklak. Tapos lumalaki na din yung bunga niya. Ayan. So magdidilig tayo mamaya kasi medyo nagda-dry na sila. So ito yung Chinese cabbage natin guys. So far wala pa naman ako nakikita mga butas. So every morning talaga, o yan talaga every morning, i-check talaga guys yung mga dahon niya. So ngayon ay nagsisimula na sila. Pero hopefully maagapan ko lagi, no? Kasi minsan wala akong time para mag-check. Kung makikita niyo yung Chinese cabbage ko ngayon, guys, 'di ba? Sobrang ganda nila talaga. Sobrang healthy at sobrang lago ng dahon. Ayan, sobrang taba talaga. Nakikita niyo to, guys, na-perform na siya. Ayan. Ayan. So, balik tayo dito sa pechay ko, guys. Yung mga pechay, guys. So, makikita niyo, may mga ilan-ilan akong tinanim. Ayan. 'Di ba? Nabuhay yung iba, na-transplant ko na. Pero yung iba is namatay. Sa pechay kasi yung problema guys talaga, pag lalo organic, wala ka mga fertilizer, chemical fertilizer na gagamitin, ay napaka-sensitive talaga nila. Madali silang ma-deads. So, kailangan pag nagka-transplant din, ay sobrang ingat talaga sa mga to. So, katulad niyan, dalawang klase ng pechay yung tinanim ko sana dito. Ayan. Ewan ko kung mabubuhay pa yan, pero ayun, i-refill na lang natin yung mga namatayan. Ganun din dito sa side na to guys. Nagtanim ako dito ng mga red pechay. Ayan. Yan yung mga red pechay. Pero iilan lang din yung, ayan, tumubo. So yung iba ay na-deads din. Nagdagal din ako ng mga marigold sa mga gilid.